Victoria, Laguna. Ang bayan ng Victoria ay binubuo ng 9 na barangay: Bangka-Bangka, Daniw, Masapang, Nanhaya, Pagalangan, San Benito, San Felix, San Francisco at San Roque. Bilang mga praktikumer ng grupong Kasama TK, nilibot namin ang buong bayan ng Victoria upang magsaliksik ukol sa kanilang industriya ng palay. Ayon sa datos na aming nakalap sa munisipyo, ang bayan ng Victoria ang may pinakamalawak na palayan sa lalawigan ng Laguna. Ito ay may kabuuang lawak na 22.35 km² o 2,283.15 hektarya na tinatayang katumbas ito ng 1.30% ng kabuuang lupain ng Laguna. Mula sa kabuuang lawak nito, 1,446.23 hektarya ang inilalaan ng nasabing bayan sa pagsasaka. Ito ay bunsod na rin ng pangunahing batayang pang-ekonomiya ng munisipalidad ng Victoria, ang pagsasaka ng palay. Sa loob ng isang taon, ang magsasaka sa bayan ng Victoria ay nakararanas ng 2 cropping season. Nagsisimula ang pagtatanim ng palay sa mga buwan ng Hunyo hanggang Setyembre at Enero hanggang Abril. Karamihan sa mga magsasaka sa Victoria ay umaasa sa mga makinarya upang maging mas epesyente ang gawain sa bukirin. Kalakhan sa kanila ay umuupa ng makina upang mapadali at mapabilis ang kanilang trabaho sa palayan. Kakaunti at bihira na ang gumagamit ng kalabaw sa pagsasaka. Kung mayroon man, ito ay ginagamit na lamang sa suligi o pag-aararo sa gilid ng mga palayang hindi na kayang abutin ng mga makina at sa paghahakot ng mga sako ng palay mula sa palayan. Pagkatapos ng pagtatanim ay ang pagtitiyak na ang binhing itinanim ay tutubo ng maayos at malusog. May 3 pinagkukunan ng patubig ang mga magsasaka sa Victoria: sa National Irrigation Administration o NIA, sa ilog o lawa, o kaya naman ay sa pamamagitan ng paggamit ng water pump. Ayon sa datos na aming nakalap sa munisipyo ng Victoria, humigit kumulang 4,346 hektarya lamang ng mga taniman sa Victoria ang may irigasyon. Sa makatuwid, karamihan ay umaasa sa ilog at water pump para sa patubig. Ang huling bahagi ng produksyon ng palay ay ang pag-aani nito. Masasabing hinog na ang palay kung ginto na ang mga butil nito. Pagkaani, may 2 pagpipilian ng mga magsasaka kung saan maaaring magbenta ng palay: sa mga trader o sa NFA. Pinakamadalas silang nagbibenta sa mga trader o tinatawag ding middleman sa pagitan ng mga magsasaka at mamimili. Sa kada 1 kilong palay na makukuha sa transaksyon sa pamimili, 20 sentimo rito ang parte ng trader. Paano nga ba napagsasamantalahan ng mga trader ang mga magsasaka? Una, napakamura ng bili sa kanilang palay na umaabot lang sa 13 to 14 pesos kada kilo. Ganitong presyo ay umiira lamang tuwing tag-araw kung saan tuyo ang palay na kanilang ibinibenta. Mas malala ang bentahan kapag tag-ulan na pumapatak ng 5 to 10 pesos kada kilo. Ayon nga sa aming panayam kina Ginoong Filimon Daing at Ginang Eugenia Daing, ay ang baba ng palay, umabot na sa 7 lang ang kilo. Oo, nung nag-uulan, 7 lang talaga umabot pang araw ito sa 2 pesos kada kilo noong nasalanta sila ng mga bagyong Ondoy at Pepeng. Sa baba ng presyo, tila candy na lamang ang tinitinda nila. Kung ganito ang bentahan, ano na lamang ang kikitain nila? Wika nga ni Ginoong Manolito Basit, ay talagang wala. Gawa ng kami naman hindi pa kami nagpabigas at nagkani kami. Kami lang mag-asawa kumakain Meron ang mga anak, mga apo. Kaya walang natin dala. hindi talaga ito makatuwiran lalo na't ang pinakamurang bigas na makikita natin ngayon sa merkado ay nasa 29 pesos kada kilo.
Sumunod ang panggigipit sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga nabubuong monopolyo ng kartel ng mga trader at mamimili ng palay. Paano? Nagsasabuatan sila ukol sa itatakdang presyo sa merkado. Bibilhin ng mga trader ang palay sa magkakapareho o magkakadikit na presyong halos sentimos lang ang pinagkaiba upang makontrol ang pamilihan. Sa ganitong paraan, ibinibenta na lamang ng magsasaka ang kanyang palay sa mas mababang presyo sa pag-aakalang iyon ang presyong umiiral sa lugar at wala na silang iba pang opsyon. Huli ang stop buying. Isa pang klase ng panggigipit sa mga magsasaka kung saan nagkakasundo di umano ang mga trader at mamimili upang huminto o tumigil sa pagbili ng palay sa mga kadahilan ng kapos sila sa kapital o basang-basa ang palay na ibinebenta sa kanila gawa ng matinding bagyo. Sa ganitong sitwasyon, natataranta ang mga magsasaka sapagkat hindi maaaring itago ng matagal ang kanilang palay dahil ito'y mabubulok kalaunan. Dahil dito, napipilitang ibenta ng mga magsasaka ang kanilang palay sa napakababang presyo para lamang mabili ang mga ito kaysa hindi mapakinabangan. Isa pang opsyon ng ating mga magsasaka ang pagbebenta ng palay sa NFA. 17 pesos ang bilihan ng palay dito. Mas malaki ito kumpara sa mga normal na trader na 14 pesos pababa ang bilihan. Bukod pa rito ang 20 cents na drying incentive, 20 cents delivery fee, at kung miyembro ng isang kooperatiba ay mayroon pang dagdag na 30 cents na insentiba. Kung gayon, maaaring umabot ng 17.70 ang presyo ng palay kung sa NFA magbebenta. Bagamat maganda ang bentahan sa NFA, kakaunti lamang sa mga magsasaka sa Victoria ang nakapagbibenta rito ng palay. Maproseso kasi ang bentahan. Una, kailangang tuyo, malinis, at 14% lamang ang moisture content ng palay para ito ay tanggapin ng NFA. Magpapadala muna ang magsasaka ng 1 kilong sample ng palay at ito ay susuriin ng NFA kung papasa sa kanilang pamantayan. Kapag ito ay naaprubahan, maaari nang ipadala ng magsasaka ang kanyang mga palay sa bodega ng NFA upang sumailalim ulit sa ikalawang pagsusuri. Kung ito ay pumasa, bibilhin na nila ito. Sa haba at pagiging mabusisi ng proseso, iisa lang sa halos 50 na aming nakapanayam ang nakakapagbenta sa NFA. Kung gayon, saan kinukuha ng NFA ang mga bigas na kanyang ibinibenta sa pamilihan? Dito pumapasok ang isyu ng pag-aangkat ng NFA ng tone-toneladang bigas mula sa ibang bansa gaya ng Thailand at Vietnam. Ayon mismo sa aming nakapanayam mula sa NFA, mas malaki ang kinukuhang palay ng NFA mula sa ibang bansa lalo na noong panahon ni Arroyo. Katwiran niya, mas maganda raw kasi ang bigas mula sa ibang bansa kumpara sa atin. Tinatayang 1-2% lamang ang binibili ng NFA mula sa mga lokal na magsasaka, samantalang 10% ng total na lokal na produksyon ng palay ang dapat na binibili ng NFA. Sa kasamaang palad, patuloy ang ganitong kalakaran sa NFA sapagkat tansya palagi ng gobyerno na kulang ang maaaning palay ng ating mga magsasaka, kaya kinakailangan di umano natin ang mag-angkat sa ibang bansa. Ito ay isang malaking kabalintunaan sapagkat paano nila masasabi na kulang ang maaani nating bigas, gayong napakaraming bigas ang nabubulok sa mga bodega ng NFA. Sa katunayan, noong nakaraang Mayo lamang, naiulat sa media ang libo-libong sako ng bigas na nabulok sa isang bodega ng NFA sa Bulacan. Binubukbok na ang mga imbak na bigas sa isang bodega ng NFA o ng National Food Authority sa San Miguel, Bulacan. Isang magsasaka ang nagbigay sa GMA News ng ilang litrato bilang katibayan daw na maraming nasasayang na bigas. Ang NFA, imported rice raw ang mga ito. Apila ng mga magsasaka, ibenta na ang mga nakastock pang bigas at wag muna rin daw mag-angkat. Sagot naman ng NFA, ginagamot at pinipreserve pa rin naman ang mga nabubulok na bigas. Hindi rin daw pwedeng itigil ang pag-import ng bigas para matiyak ang buffer stock ng bansa, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maliit ang kinikita ng ating mga magsasaka sa Victoria kumpara sa laki ng kanilang mga gastusin sa produksyon.
ang walang habas na pagsasamantala ng mga kartel ng mga mamimili ng palay at ang kakulangan ng suporta mula sa NFA ang lalo pang nagpapatindi sa kanilang paghihirap. Dahil dito, marami na sa ating mga magsasaka ang nawawalan ng pag-asa na sila ay uunlad pa sa pagsasaka. Malaki ang papel ng pamahalaan sa paglutas sa lumalalang krisis sa bigas at seguridad sa pagkain. Sa kalagayan, nakikiisa ito upang mapanatili ang mga nabanggit na suliranin sa pamamagitan ng pagpapabaya nito sa usapin ng reformang agraryo at suporta sa agrikultura. Walang anumang maaasahan sa gobyernong patuloy na sumusuporta sa mga patakaran ng globalisasyon. Kailangang umaksyon ng gobyerno. Kombinasyon ng paggigiit ng wastong patakaran at pagsasagawa ng mga direktang aksyon ang tugon. Makaiiging magtakda ang gobyerno ng presyo ng palay kung saan hindi lugi ang mga magsasaka. Dapat mabuwag ang mga malalaking kartel na nagtatakda ng mababang presyo ng palay na nakagigipit sa kanila. Kung ating bubuwagin ang mga malalaking kartel, maaaring mabigyang katwiran ang mataas na presyo ng bigas kung malaking bahagdan nito ay mapupunta sa mga magsasaka. Inaasahang gagamitin nila ito sa pagpapaunlad ng kanilang palayan upang sa kalaunay mapababa na rin ang presyo ng bigas. Bukod dito, dapat ding itigil na ng NFA ang pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Hindi nito lubusang nagagampanan ang tungkulin nitong mamili ng palay sa ating lokal na mga magsasaka na siya sanang makaiimpluwensya sa makatarungang pagtatakda ng presyo sa palay at bigas. Hindi may baba ang presyo ng bigas sapagkat malaki ang ginagastos ng NFA sa pag-aangkat ng bigas. Tinatayang nasa $480 kada metriko tonelada ang bigas na inaangkat ng NFA mula sa ibang bansa. May tuturing na isang malaking sampal sa Pilipinas bilang isang agrikultural na bansa ang pag-aangkat natin ng tone-toneladang bigas, gayong kung palalaguin lang natin ang ating agrikultura ay malaking bahagdan pa ng sambayanan ang mapapakain at masusustentuhan. Ang resulta ay ang paghina ng kapasidad ng bansa upang matiyak ang seguridad sa pagkain ng mga Pilipino, kasabay ang pagtamlay ng lokal na produksyon ng palay sa bansa. Ang pagdepende sa tulong ng mga imperialistang bansa ay hindi kailanman makapagbibigay ng pangmatagalang solusyon. Tanging sa ating mga magsasaka, manggagawa, at sambayan ng Pilipino na kasalalay ang paglutas sa kinasasadlakang krisis. Nararapat na bigyan ng sapat na tulong at suporta ng gobyerno ang mga mahihirap na sektor ng ating lipunan upang ito'y maging instrumento sa pagbibigay lunas sa mga pambansang suliranin. Hinaing nga ni Ginoong Roberto Tope, unang-unang karahingan namin tulungan ang magsasaka. Bigyan ng discount sa anumang bagay na ginagamit ng magsasaka. Ang katapos-tapusap ang gobyerno ang bumili ng palay. Bilang panawagan, kontrolin ang presyo ng bigas, itaas ang bentahan ng palay, at suportahan ang ating mga magsasaka. Ilalaban natin ang bago.